Sa malayong hinaharap, muntik nang maubos ang sangkatauhan dahil sa isang kaganapang tinawag na The 60-Minute War. Matapos nito, nagtipon ang mga nakaligtas at bumuo ng higanteng gumagalaw na mga lungsod na naglalakbay sa mundo. Pero sa Asya, isang grupo na tutol sa mga traction cities ang lumikha ng isang nakapirming pamayanan na protektado ng shield wall. Isang araw, napansin ni Hester na papalapit ang lungsod ng London sa isang mining town na tinatawag na Salzhaken. Dahil ang tunay niyang hangarin ay iligpit ang historia ng London na si Thaddeus, tumakbo siya upang makihalo sa mga tao ng Salzhaken sakaling mahuli at maabsorb sila ng London. Maya-maya lang, biglang tumunog ang alarma at nagpanik ang lahat habang nagsisimula ng tumakas ang kanilang bayan. Samantala, sa loob ng London, nagdiriwang naman ang mga tao para sa pangangaso. Mabilis na kumilos ang Salzhaken, pero mas mabilis at mas makapangyarihan ang London, kaya hindi mahirap habulin sila. Pinili ng mga driver ng Salzhaken na itapon ang laman ng kanilang silos upang gumaan at bumilis ang kanilang pagtakbo. Pumunta sila sa gilid ng kabundukan at muntik ng mahulog, pero sa huling segundo ay napihit nila ang bayan. Sa kasamaang palad, unti-unting nasira ang kanilang bayan, sinamantala ito ng London at mabilis na nabihag ang Salzhaken. Sa isang iglap, nalunok ito ng London. Sa loob, inutusan ang mga mamamayan ng Salzhaken na isuko ang anumang lumang teknolohiya. Samantala, nasa London Museum naman si Catherine, ang anak ni Thaddeus, kung saan itinatago ang mga sinaunang teknolohiya tulad ng smartphones at toasters bilang mga relics. Naghihintay siya sa historian apprentice na si Tom, na gaya ng dati, late na naman. Pagkarating ni Tom matapos ang habulan sa lungsod, tinulungan niya si Catherine na maghanap ng impormasyon tungkol sa 60-Minute War. Ipinakita niya kay Catherine ang isang makinang ginawa niya mula sa lumang piyesa, isang projector na nagpapakita ng video ng isang quantum energy weapon na tinatawag na Medusa, na sumisira ng buong lungsod sa isang iglap. Ipinaliwanag ni Tom na dahil dito, lumikha ang Ancient Ones ng crash drive para mapuksa ang nasabing sandata. Napansin din niyang may nawawalang mga piyesa sa museo, pero hindi siya sineryoso ng kanyang mga boss nang sabihin niya ito. Lingid sa kanila, palihim silang pinapanood ni Herbert, isa pang historian apprentice. Nang umalis ang dalawa sa opisina, sinabi ni Herbert na ibababa niya ang posisyon ni Tom at ipapadala ito para maglinis sa mas mababang mga level. Dahil rush hour, alam ni Herbert na hindi ito makakarating sa oras at sa wakas ay matatanggal sa trabaho. Gayunpaman, sinabi ni Catherine kay Tom na maaari niya itong dalhin ng mabilis. Gamit ang kanyang i-pass, pinagamit ni Catherine ang special elevators. Habang naglalakbay, ipinaliwanag ni Tom na kailangan niyang pumunta sa mas mababang level para kunin ang mga lumang relics na iniwan ng mga bagong mamamayan at dalhin ito sa museum. Kung hindi siya mabilis, itatapon ng mga trabahador ang mga ito sa basura at susunugin bilang panggatong. Sa mas mababang level, dinala ang mga tao ng Salzhaken para sa processing at kinuha ang kanilang mga armas. Dumaan si Hester ng walang problema dahil itinago niya ang kanyang kutsilyo sa loob ng manggas. Sa lalong madaling panahon, nakarating si Tom sa mga bins at sinimulang kunin ang mga lumang tech tulad ng toasters na nagbigay ng approval kay Thaddeus. Sa malapit, isang lalaki mula sa Salzhaken ay tinulak ang isang guard na sinagot sa pamamagitan ng pagsuntok sa kanya. Nagdulot ito ng away sa ilang lalaki, kaya sumigaw si Thaddeus para pigilan sila. Ginamit ni Hester ang pagkakataon para lumapit kay Thaddeus at napansin siya ni Tom. Sinubukan niyang babalaan si Thaddeus, ngunit huli na. Sinabi ni Hester na ito ay paghihiganti para sa kanyang ina at sinaksak niya si Thaddeus. Nang itulak niya si Hester, nahulog ang scarf nito at nagpakita ng malalim na peklat. Sinubukan niyang atakehin ulit si Thaddeus para tapusin siya, ngunit pinigilan siya ni Tom na mabilis na nag-disarm sa kanya. Galit na galit, sinuntok ni Hester si Tom sa tiyan habang nag-aalarma na nagpapahiwatig ng pagdating ng mga opisyal. Tumakbo agad si Hester at hinabol siya ni Tom. Kasunod nito, kahit nang tumalon ito sa isang retrieving platform. Pumasok ang dalawa sa Salzhaken, nakasalukuyang winawasak ng malalaking lagari at mga kuko. Kailangan nilang mag-ingat para iwasan ang bawat gumagalaw na makina at huwag manatili sa mga gusaling gumuguho. Patuloy silang tumatakbo mula sa isang lugar papunta sa isa pa at napunta sa isang platform kung saan kailangan nilang magmadali dahil may malaking rolling machine na nagbabagsak ng lahat sa likuran nila. Dumaan si Hester sa isang pinto at isinara ito, kaya kailangan ni Tom ng extra effort para makalusot. Nagpatuloy ang paghabol sa kabilang side, ngunit kailangang magbago ng direksyon si Hester nang makita niyang paparating din si Thaddeus. Takot na mahuli, tumalon si Hester sa railing ng garbage disposal. Ngunit hinawakan ni Tom ang kanyang pulso. Sinabi niya kay Tom na tanungin si Thaddeus tungkol sa kanyang peklat. Nang dumating si Thaddeus, inulit ni Tom ang sinabi ni Hester at itinulak siya ni Thaddeus para mahulog din sa lalong madaling panahon. Nakarating si Catherine at ang mga guard. At naniwala sila kay Thaddeus nang sabihin nitong nahulog ang dalawa nang masira ang railing. Tanging si Catherine lang ang nakapansin kay Bevis na nagtatago sa malapit. Ipinadala ang mga aircraft para hanapin sila, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nagtatago si Hester sa isang truck na iniwan ng mga gumagalaw na lungsod at itinago niya si Tom sa ilalim ng mga dahon. Nang makaalis ang mga aircraft, hinanap ni Hester ang bulsa ni Tom at ninakaw ang kanyang pera at kutsilyo. Sa sandaling yon, nagising si Tom at sinundan siya, kaya nagbanta si Hester gamit ang kutsilyo. Hindi ito nagpatigil kay Tom na nakuha niyang makipagtulungan muna. Sa London, sinisi ni Mayor
Chrome si Thaddeus dahil walang progreso ang kanyang mga plano at nasasayang ang maraming resources. Pagkatapos, bumisita si Thaddeus sa kanyang pinakamahusay na siyentipiko na kasalukuyang gumagawa ng armas para sa kanya. Kailangan pa niya ng ilang linggo maliban kung makakahanap si Thaddeus ng mas maraming lumang tech. Pagkatapos ibigay ni Thaddeus ang fusion cell, ibinahagi ng doktor na may nakuhang stalker sa isang offshore prison, isang nilalang na kalahating zombie at kalahating robot. Ito ay isang bounty hunter na patuloy na sumisigaw ng pangalan ni Hester. Agad na lumipad si Thaddeus sa prison na yon at nakilala si Shrike sa isang cell na nakabitin sa dagat. Hinahanap ni Shrike si Hester para tapusin dahil sinira nito ang isang pangako na eksaktong kailangan ni Thaddeus. Bumalik siya sa kanyang aircraft at binaril ang prison, winasak ang mga support beam at ibinagsak ang cell para makatakas si Shrike. Samantala, natagpuan ni Catherine si Bevis at sinundan ito hanggang sasabihin nito ang kanyang nakita. Sinubukan ni Thaddeus na iligpit sina Hester at Tom. Nag-volunteer si Catherine na tulungan siya. Bumalik kay Hester, tinuruan niya si Tom na uminom ng maruming tubig mula sa lupa kung gusto niyang mabuhay at ibinahagi ang kanyang Twinkies. Natakot si Tom dahil ang pagkain na ito ay mahigit 1,000 taon na, ngunit ipinaliwanag ni Hester na hindi nasisira ang pagkain ng mga ancients. Nang gabing iyon, nanaginip si Hester na tumatakbo siya sa isang malaking field na may sugat sa mukha. Nang magising siya, nakita niya si Tom na sumisigaw at kumakaway para maakit ang dalawang gumagalaw na bayan. Sa kasamaang palad, sila ay mga scavenger na nagsimulang magpaputok ng kanilang mga harpoon. Itinulak ni Hester si Tom para iwasan ito at kailangan nilang tumakbo. Nahihirapan si Tom na umakyat sa truck at tinulungan siya ni Hester. Ngunit nang lumingon si Tom, nawala na si Hester. Malapit nang mahuli ng mga bayan si Tom kaya siya umatras at nahulog sa isang butas. Parehong nahulog sila sa isang underground town na tinatawag na Scuttlebug na nagsimulang gumalaw nang makaalis ang mga scavenger. Sa simula, mukhang mabait ang driver at ang kanyang asawa. Ngunit sa lalong madaling panahon, ikinulong nila sina Hester at Tom. Habang nagpapahinga, ibinahagi ni Hester na namatay ang kanyang ina na si Pandora noong siya ay 8 taong gulang. Si Pandora ay isang arkeologo na naglakbay sa buong mundo at naghukay ng nakaraan. Si Thaddeus ay isang malapit na kaibigan na madalas bumisita, hanggang sa isang araw ay nakahukay sila ng isang mapanganib na bagay. Nang makita ni Pandora na gusto ito ni Thaddeus para sa kanyang madilim na layunin, sinubukan niyang kunin ito at nag-away sila. Nang ipagtanggol niya ang sarili, nahulog si Thaddeus at natumba ang isang ilawan na nagdulot ng sunog. Sa desperasyon, ibinigay ni Pandora ang kanyang necklace kay Hester at sinabing ingatan ito bago siya saksakin ni Thaddeus. Sinubukan ni Hester na iligtas ang kanyang ina at sinugod siya ni Thaddeus gamit ang kanyang kutsilyo na nag-iwan ng peklat. Tumakbo si Hester at nakatakas si Thaddeus kasama ang misteryosong bagay. Humingi si Tom ng kanyang kutsilyo at binuksan ang isang hatch sa sahig para makapagtakas. Pagkatapos, dinala ang dalawa sa isa pang bayan para ipagbili bilang mga alipin. Nang magsimula ang auction, inanunsyo ng wanted rebel na si Anna na bibilhin niya si Hester. Alam ng auctioneer na may malaking bounty sa ulo ni Anna at gustong hulihin siya, kaya binaril ni Anna ang auctioneer sa ulo. Nagkagulo ang mga tao at ang mga guard, at nagsimula ang away habang patuloy na binaril ni Anna ang sinumang lalaking sumubok na hulihin siya. Kinuha ni Hester ang baril ng isang patay na guard at binaril ang mga tanikala ni Tom para palayain siya. Pagkatapos ay tumakbo silang magkasama habang nagpapalit si Anna ng baril para sa espada at patuloy na pinabagsak ang sinumang sumalakay sa kanya. May maliliit na bayan sa lahat ng dako na nagpapahirap sa pagtakas. Patuloy na iniiwasan nina Tom at Hester ang mga ito hanggang sa makahanap sila ng bukas na lugar, ngunit naharangan sila ni Shrike. Walang choice ang dalawa kundi umakyat sa malaking gulong ng isang bayan at tumalon sa isa pang gulong para makarating sa isang platform. Madaling nahabol sila ni Shrike at naipit, ngunit bago siya makasalakay, lumitaw si Anna sa kanyang aircraft at binaril si Shrike. Mabilis na sumakay si Hester at umalis si Anna na hindi interesadong iligtas si Tom. Ayaw iwan ni Hester si Tom, kaya naghagis siya ng lubid at sinimulan itong akyatin ni Tom. Ngunit hinawakan din ito ni Shrike at nagsimulang humila. Binigyan ni Anna si Hester ng patalim at sinabing putulin ang lubid. Ngunit ibinato ito ni Hester kay Tom at pinutol niya ang lubid sa ilalim niya para maiwan si Shrike. Nang malayo na ang aircraft, ipinaliwanag niya na kilala niya si Pandora at hinanap niya si Hester mula nang mamatay ito. Hindi maintindihan ni Anna kung paano nakaligtas si Hester nang mag-isa sa mga taong iyon at napagtanto ni Tom na si Shrike ang nagpalaki sa kanya. Sa simula, nagalit si Hester na lumabas ang kanyang sekreto. Ngunit pagkatapos ay pumayag siyang ibahagi ang kanyang kwento. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, naglakad si Hester nang mag-isa sa swamplands hanggang sa mawalan ng malay. Doon siya natagpuan ni Shrike at tinanggap, kinuha rin niya ang necklace. Sa loob ng kanyang sasakyan ay maraming nakakatakot na dolls, at teorya ni Hester na sinusubukan niyang hanapin ang sarili dahil nakakita siya ng larawan mula sa panahon na tao pa siya. Gusto ni Shrike na maging stalker siya tulad niya at nangako si Hester na gagawin ito. Gayunpaman, tumakas siya nang malaman niyang nasa lugar ang London at malapit na siya kay Thaddeus. Mula noon, hinahanap siya ni Shrike. Ilang oras pagkatapos, nakarating sila sa Airhaven, ang lungsod sa kalangitan. Dito nagtitipon ang mga rebelde para buuin ang Anti-Traction League. Hindi maalala ni Hester kung ano ang nakita ng kanyang ina. Ngunit nang banggitin ng mga rebelde ang intel tungkol sa pagtitipon ni Thaddeus ng fusion cells, iginuhit ni Tom ang isang kakaibang simbolo na nakilala ni Hester. Ipinaliwanag
Ipinaliwanag ni Tom na ang misteryosong bagay ay ang control system ng isang quantum energy weapon at nahulaan ni Anna na gustong wasakin ni Thaddeus ang shield wall sa Asia. Sa London, lumapit si Herbert kay Thaddeus para sabihin na nakakita siya ng cache ng lumang tech. Pagkatapos, nagkita sina Catherine at Bevis sa direktor ng museum na nagsabi na sinalakay ng mga engineer ang secret compartment ni Tom at kinuha ang lahat ng tech. Pagkatapos, ibinunyag niya ang isang lihim na tunel sa likod ng pader na may libu-libong hagdan. Mahihirapan silang umakyat, ngunit dadalhin sila mismo sa katedral. Ilang minuto pagkatapos, lumabas ang dalawa sa isang sarcophagus sa katedral ng tamang panahon para makita ang pagtatapos ni Thaddeus sa kanyang armas gamit ang tech mula sa museum at ang control system ni Pandora. Tinawag itong Medusa, tulad ng nasa video. Sa sandaling yon, pumasok si Mayor Chrome sa katedral, galit dahil nagpadala si Thaddeus ng order para pumunta ang London sa East. Lalo siyang nagalit nang makita ang Medusa at mapagtanto na gusto ni Thaddeus ng digmaan, na parang hindi siya natuto sa kasaysayan. Inutusan ni Chrome ang mga engineer na pahintuin ang armas, ngunit walang sumunod at pinatay siya ni Thaddeus gamit ang isang putok. Sa mga anino, nakita ni Catherine ang tunay na mukha ng kanyang ama. Sa Airhaven, nakatanggap ang mga rebelde ng mensahe na paparating na ang London sa East. Biglang nawala ang kuryente at narinig ang mga sigaw sa labas. Nakilala ni Hester ito bilang diversion tactic nang biglang pumasok si Shrike sa silid, ngunit hindi siya nasaktan nang magpaputok ang mga rebelde. Sinubukan nilang atakehin siya gamit ang mga patalim, ngunit madaling pinatay ni Shrike ang bawat isa. Ang ilan ay itinapon sa pader habang ang iba ay ibinagsak sa butas sa lupa. Sa sandaling iyon, may pagsabog at nagliyab ang lungsod. Unti-unting ibinabagsak ito. Sa lalong madaling panahon, karamihan ng populasyon ay tumakas gamit ang mga aircraft at tumakbo sina Tom at Hester para makahanap ng isa. Patuloy na nakipaglaban sina Anna at ang mga rebelde kay Shrike gamit ang mga espada at palakol. Sa isang pagtalon, tinamaan ni Anna ang dibdib ni Shrike gamit ang patalim sa kanyang sapatos na nagdulot ng ilang pinsala. Pagkatapos, naghagis ang mga rebelde ng granada na dumikit sa binti ni Shrike at nang sumabog ito, gumawa ng butas sa lupa na nagpahulog sa kanya. Ngayon ay makakatakas na rin ang mga rebelde nang hindi alam na nakahawak si Shrike sa ilang steel beams. Nang malapit nang maabot ni Tom at Hester ang aircraft ni Anna, lumitaw si Shrike sa harapan nila. Sinubukan ni Tom na atakehin si Shrike para ipagtanggol si Hester, kaya hinawakan siya ni Shrike sa liig at ibinagsak sa sahig bago tinapakan ang kanyang dibdib. Agad na hinawakan ni Hester ang binti ni Shrike, napansin ni Shrike ang kanyang luha at tumalikod sa pagkabigla nang mapagtanto niyang mahal ni Hester ang batang ito. Ibinigay ni Shrike ang necklace kay Hester at pinalaya siya sa kanyang pangako bago siya namatay. Habang bumabagsak ang lungsod, dumating si Anna para hilahin ang dalawa sa kanyang aircraft at sa wakas ay nakatakas sila. Bumagsak ang Airhaven sa lupa. Kinabukasan, lumipad ang mga rebelde sa isang butas sa shield wall at nakarating sa Shanguo, isang lungsod na nakatigil at hindi gumagalaw. Agad silang nagkita kay Governor Kwan para sabihin na paparating ang London at sa tingin ni Anna dapat silang umatake muna. Tumutol si Tom dahil madadamay ang mga inosenteng sibilyan kung wasakin ang London at sumang-ayon si Kwan na hindi dapat mangyari ito, ngunit wala silang alternatibo. Parehong London o Shanguo ang masisira. Nag-alarma ang lungsod at nagmadali ang lahat para maghanda sa labanan. Sa gabi, malapit na ang London sa pader at inaktiba ni Thaddeus ang Medusa habang ipinadala ni Anna ang mga aircraft. Habang naghihintay, nakakita si Hester ng portrait ng mitolohiya ng Medusa na nagpapaalala sa kanya ng necklace. Sa wakas ay binuksan niya ito at nagulat na may crash drive sa loob na agad niyang ipinakita kay Tom. Sa sandaling yon, natapos mag-charge ang armas at pinaputok ang unang energy beam sa pader. Winasak ang dose-dosenang aircraft, ang defense cannons at libu-libong tao. Malubhang nasira ang pader at nagkaroon ng malaking sunog. Ang mga nahulog na debris at gumuhong gusali ay pumatay ng mas maraming tao. Sa London, nag-cheer ang mga tao. Ngayon ay kailangan ng ilang minuto para mag-recharge ang armas. Sinabi ni na Hester at Tom kay Anna na kailangan nilang pumunta sa London para puksain ang Medusa at sumang-ayon si Anna na dalhin sila doon habang nagbibigay ng cover ang ibang rebelde. Habang papalapit ang mga aircraft sa London, pinaputok muli ni Thaddeus ang armas. Iniiwasan ng mga aircraft ang mga putok at hindi sila bumagsak, ngunit nasira sila. Pagkatapos, nag-form ang mga rebelde para maakit ang atensyon ng kaaway habang lumilipad si Anna sa mga anino. Nagbukas ng normal na putok ang London at ginawa rin ito ng mga rebelde na nagpabagsak ng ilang gusali at nagdulot ng panik sa mga tao. Nahanap ng ilaw si Anna kaya lumapit ang isang rebelde para sirain ito, ngunit nasira ang kanyang aircraft sa proseso. Nagsimulang mag-concentrate ang mga rebelde sa pagsira sa lahat ng ilaw na nagpapahintulot kay Anna na lumipad ng ligtas. Sa kasamaang palad, na-expose ang buong team at habang matagumpay nilang winasak ang bawat beacon, lahat sila ay bumagsak. Ibinalis ni Anna si Hester malapit sa katedral bago pinaputukan ang mga guard. Nang malapit nang magpaputok muli si Thaddeus, lumitaw si Anna at sinubukan siyang tapusin, ngunit tinanggap ng isang guard ang putok para sa kanya. Binaril ni Thaddeus si Anna at nasugatan siya bago sila naglaban gamit ang mga patalim. Sa simula ay mukhang pantay ang kanilang kakayahan, ngunit na-distract si Anna nang makita niya si Hester sa computer at gustong iwasan ang atensyon ni Thaddeus. Hinawakan ni Thaddeus si Anna sa balcony at sinaksak siya para paslagin, ngunit namatay si Anna ng mapayapa habang pinapanood si Hester na pinatay ang Medusa. Habang gumuho ang armas, umalis si Thaddeus sa katedral at nakita si Catherine na ininsulto siya bilang isang mamamatay tao at sinabing nabigo siya. Gayunpaman
Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Thaddeus at sinabing babagsak ang pader. Sa parehong oras, pumasok ang kanyang mga tauhan sa control room ng London at pinatay ang lahat ng operator. Ngayon ay walang kontrol ang lungsod, na nangangahulugang babangga ito sa pader para wasakin ito. Tumakbo rin si Catherine sa control room at sinubukang gamitin ang preno, ngunit nasira na ito. Nakuha niyang makipag-ugnayan kay Tom at gumawa siya ng plano. Sa parehong oras, sinubukan ni Thaddeus na tumakas gamit ang kanyang aircraft, ngunit naharangan siya ni Hester. Nang maghanda siyang tapusin siya, ibinunyag ni Thaddeus na siya ang kanyang ama. Biglang naalala ni Hester si Pandora at Thaddeus na naghahalikan, at ang distraction ay nagpapahintulot kay Thaddeus na mag-disarm sa kanya. Bumalik kay Catherine, binuksan niya ang gate ng lungsod at lumipad si Tom papasok para paputukan ang engine na nagsimulang sumabog. Habang nanginginig at bumagal ang London, tumalon si Hester kay Thaddeus at nag-away sila sa ibabaw ng kanyang aircraft, na ngayon ay lumilipad na. Ngunit kinuha ni Hester ang kutsilyo ni Tom at sinugatan ang mukha ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi niya siya pinatay at sa halip ay tumalon siya sa railing ng tamang panahon para mahuli siya ni Tom. Nang ligtas na sila, pinaputukan ni Tom ang aircraft ni Thaddeus, na bumagsak at sumabog sa lupa. Nakaligtas si Thaddeus, ngunit bumagsak siya sa tabi ng London. Tinakbo siya ng lungsod bago ito tuluyang huminto. May malaking butas na ngayon sa pader. Ginabayan ni Catherine ang mga survivor ng London patungo dito at nakakita ng grupo ng mga guard. Ngunit pinababa ni Kwan ang kanilang mga armas at tinanggap ang mga refugee. Sa aircraft ni Anna, sumang-ayon sina Hester at Tom na mag-explore ng mundo ng magkasama. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Ang sinihan ay may bayad, dito ay libre lang. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.